Sa iyong likuran, kumasilayan po, Ama. Sa iyo lagi, papuri, kataas-taas ang Diyos sa pangalang Panginoong Jesus. Amen. Okay, ang pag-aaralan na po natin ngayon ay nasa chapter 5 na po tayo ng Book of Galatia. Okay, Galatians chapter 5 at meron po tayo ditong mga mahalagang topic o mahalagang dapat matuklasan. Maaral para rin po sa atin bilang mga Christians ay makapamuhay tayo ng ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Sige po, batiin mo yung katabi mo. Sabi nga kanina nung song leader MC natin, kalahati na pala ng taon. Ano ba ngayon? June 3? So, bilis, di ba? Bukas makalawa, December na. Tapos bakasyon na kagad, mga kapatid. Praise the Lord po na kayo, mga kapatid. Bakasyon na kagad, pasukan pa lang. Okay? So, ang upo na po kayo. Ayan. Ang chapter 5 po, mga kapatid, ng Book of Galatians, ito yung pinaka-encouragement ni Saint Paul at pagmumulat. At the same time, ni Saint Paul when it comes to the freedom that we receive from the Lord Jesus Christ. So may freedom na binigay ang ating Panginoon at very powerful po itong chapter 5 na ito, mga kapatid, kasi um, inaddress niya po dito yung isa sa pinakamahalagang topic, hindi lang po sa panahon nila, but in every believers or every Christians na makakaharap po natin o yung tinatawag that we will be facing as we serve the Lord our God. Marami po mga challenges po dito, mga kapatid. At ngayon, tayo'y nabubuhay po sa huling mga araw. And one of the very needed thing for a Christian is that we have to be transformed every day by the power of the Holy Ghost. Yun po yung isa sa pinaka-importante, mga kapatid. Lagi tayo dapat sa pakikibaka natin may nababago, may napapanalunan tayo. Minsan nagpe-fail man tayo, but it doesn't mean, mga kapatid, na tayo ay humihinto o umaayaw. Kasi part of our journey or battle, talagang sometimes matatamaan din po tayo, mga kapatid. So once again, natandaan nyo ang pinaka-background ng inaaral po nating Galatians. Ang Galatians, mga kapatid, dito, yung church na ito, very influenced po sila ng mga false teachers. So, di ba yung pumasok sa kanila mga Judaizers? At itong mga ito, i-insist nila that not just faith in the Lord Jesus Christ is needed, but they have to obey also the law, especially yung circumcision. So tinuro po nila yon sa mga Gentile believers na dapat itong mga Gentile believers, which is naging Christian na, ay ma-under pa rin sila sa ceremonial law. At isa doon yung circumcision. So natatandaan nyo na? So parang sa kanila, accept mo si Lord, but you have to follow the ceremonial law. So kung lalaki, magpapacircumcise siyang mga yan. So nag-respond dito si Saint Paul na talagang very passionate siya. At hindi lang yan, mga kapatid, nung response po niya, niliwanag niya o nilinaw niya ang halaga ng paglilingkod sa Lord at halaga ng kaligtasan na wala nang pwedeng idagdag o ibawas po doon. So sa chapter 1, yan yung isa sa medyo tinalakay po natin. Why? Because salvation comes only from the grace of the Lord Jesus Christ. So pag wala yung grace ng Lord o kaya nagdagdag tayo sa grace ng ating Panginoon, it means sinasali natin dito yung human effort natin. Para bagang ang Lord, trinabaho na yung kaligtasan natin, tapos tayo dadagdagan pa natin, mga kapatid. Hindi po. So dito, nagbigay siya ng ilang mga mahalagang bagay, mga kapatid. Now, let us read first. Siguro hanggang verse 3 natin sisimulan to. Okay, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Yan sa Tagalog, dito ako sa English. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us
free and do not be entangled again with the yoke of bondage. Indeed, I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. And I testify against every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the law, the whole law. So dito mga kapatid, the first thing is to understand that Paul encouraged us to stand firm. Now, saan tayo titindig ng maigi? Verse 1 mo lang, King. So, it is in the freedom from the Lord Jesus Christ. So, dito, in-highlight ni St. Paul na wala na tayong bandage, wala na tayong pagkaalipin. At yung ating mga freedom, mga kapatid, dapat tindigan po natin yon. Okay? Tindigan natin yung mga kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon at magsipagtibay po tayo doon, mga kapatid. Dahil si Apostol Pablo dito, una, hindi lang siya nagsasalita ng simpleng kalayaan. Malalim yung mensahe ng kalayaan dito. Hindi siya yung political freedom, hindi siya yung religious freedom, hindi siya, mga kapatid, yung any freedom, mga kapatid, na dito sa sanlibutan. Kundi yung freedom natin na pinalaya tayo ng Lord sa kasalanan. Bakit? Kasi meron pong condemnation ang kasalanan. So, kahit na mahusay o magaling ang isang tao, makasalanan pa rin siya at siya'y alipin ng kasalanan. So, wala pong magpapalaya sa atin liban sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, that's the first thing na gustong ilagay sa mindset ng mga taga ni Paul doon sa mga taga Galacia. So, yung kasalanan, hindi na kayo tali niyan, hindi na kayo nababalot niyan. Bakit? Kasi itong kasalanan nito, sabi ko nga sa inyo, wala pong kayang mag-alis sa atin nito. Wala talaga, mga kapatid. At hindi natin kayang mapagtagumpayan ito, hindi tayo makakalaya dito. So kahit maraming pera, mataas pinag-aralan, still, in the sight of the living God, we're all sinners pa rin. Diba sabi nga ni St. Paul, O wretched man that I am, who shall freed me from the bondage of sin? I thank God to the Lord Jesus Christ. So sino magpapalaya? Ang Panginoon. Kasi isipin niyo yung condemnation ng kasalanan, hindi po yun biro, mga kapatid. So, ganun kabigat. Pangalawa, yung freedom that we are very impossible, yung tinatawag na very impossible for us to earn righteousness. So, tayo kasi, may likas tayo sa ating mga sarili o katwiran natin, mga kapatid, na ang katuwiran ay makukuha po natin sa pamamagitan ng sarili nating diskarte. So, hindi ganon ang righteousness sa harapan ng ating Panginoon. Yung righteousness dito will be earned ng mga Christian sa pamamagitan lang din ng ating Panginoong Heso Kristo. Why? Kasi may burden to earn righteousness, kumbaga. Merong kabigatan po yun eh. Kasi the first thing, tayong mga tao, meron tayo kanya-kanyang degree o kanya-kanyang pamantayan pag sinabing katwiran. Pwedeng ang katwiran ko ay baluktot sa iyo, ganun din naman ang sa iyo baka baluktot sa akin. Kahit kasi ang mga katwiran natin, hindi mo masabing standard. Di ba? Meron ng mga kasabihan kahit na magsalita ng masasakit sa kapwa, sinasabi nila, well, this is just my opinion, di ba? I am entitled to my own opinion. So, doon nila nilalagay sa category na yon, mga kapatid, just to ipalusot yung kanila pong mga ginagawa kasi opinion. Dahil nga, pag opinion, walang tama daw, walang mali. Pangalawa, yung kanilang emotional feelings, kumbaga. Kasi sabi nga, wala daw mali pag emosyon ang pag-uusapan. Ito yung mga nilagay at sinaksak sa atin ng ating paligid, ng sistema. Kaya impossible for us, mga kapatid,
to earn righteousness. May burden doon eh. But here it comes the Lord Jesus Christ. Nung dumating siya sa atin po, isa yan sa nilagay niya sa atin. Ma-earn mo yung righteousness, makukuha mo yung righteousness kapag naintindihan mo yung ginawa ng Lord. Kapag naranasan mo yung ginawa ng ating Panginoon. Kapag naglalakad ka ayon sa kalooban ng ating Diyos na buhay. That will be the thing, or that would be the thing, mga kapatid, to earn righteousness. Dahil aside from the Lord Jesus Christ, lahat ng katwiran po natin ay basura. Lahat po yan ay tapon lang talaga. So, ganun katindi. Bakit kanya? Kasi pwede yung tama sa iyo, mali sa akin. Yung mali sa iyo, baka naman, baka yung tama naman sa akin, baka mali sa iyo. So, walang standard. Pero nung dumating yung Word of God, nagkaroon ng standard. So, lahat ay nasa salita ng ating Panginoon. Whether na ito ay against sa principle mo, against sa culture mo, against sa background mo, against sa philosophy mo, but when the truth speaks, mga kapatid, wala po siyang sinasanto. Iyon yung katuwiran ng ating Panginoon. And the third thing, where the Lord Jesus Christ freed us, yung mga legalistic. Kasi nga, tayo bilang mga tao, gusto natin mga kapatid na legal ang lahat. Tama naman po yun. Maganda naman po yun. Hindi ko siya sabing mag-illegal kayo. Kahapon, kailan ba tayo pumunta, Robinson? Sa Amon? Kahapon? May nakita po kami na nagtatalo. Yung nagtatalo sa motor, di ba? Nag-aaway sila. Hindi ko alam yung istorya, pero habang pinapakinggan ko po sila, parang nakaparada yung isa, doon sa isa, nasanggi niya. Kung ko kung paano, natulak lang yata. So, may gwardyang dumating, report. Sabang pinakikinggan ko yung istorya, mga kapatid, napansin ko na yung isang parang nakasanggi, di umokay na, sabi nung nasanggi. Okay na, ganyan. Parang pinatawad na. Nagsalita pa ng hindi maganda yung isa, parang kasalanan kasi yan kinakausap yung gwardiya at sinasabing kasalanan nun. Napika ngayon yung isa. Sabi niya, dahil pang sinasabi, okay na hanggang sa nagtalo. Hanggang sa pagtatalo nila, nag-Englishan na sila, mga kapatid. So, are you implying that this is my fault? No, I'm not. Ganun sila, no? Umalis na kami kasi English na eh. So, wag na tayo doon. Pero mo, hirap din talaga mag-away ng dalawang Pilipino tapos parehas Englishan ng Englishan. Parang naalala ko tuloy sa inyo, you have to look and listen. And look, diba? Sabi nga nung isang nag-i-English. So, nung habang pinapansin ko, tinitingnan ko, sabi nung isa, gusto mo, punta tayo sa pulis. Sabi nung isa, yeah. Nakita niyo po, yung napakaliit na bagay. Napakaliit. Okay na eh. Yun yung nature kasi natin. Yung mano man lang, sige, okay na yan. Yung magparaya. Hindi natin kayang gawin yun kung wala ang Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? Lalo na pag ikaw yung argabyado, ikaw yung nasaktan. The next thing, tayo bilang mga Kristiyano, yung sistema natin when it comes to religion, diyan din tayo pinalaya ng Lord. Way back sa atin pong buhay. Kasi dito sa kanila, pagan po yung mga background nila eh. Marami pong klaseng Diyos-Diyosan silang sinasamba. Greek culture, itong mga ito, may Diyos sila ng araw, Diyos ng buwan, Diyos ng kamatayan, Diyos ng, di ba? Ganyan sa mga Greek. Lalo din sa Roma, ganun din po yung mga background doon. Ngayon, may mga ritual silang ginagawa. They believe na kapag ginagawa nila yung mga bagay na ito, they are glorifying their God. Diba? Ganon kabigat yung kanilang mga ginagawa sa harapan ng Lord. But at the end of the day, lahat ng itong ginagawa nila ay karumal-dumal sa harapan ng Lord. Sino magpapalaya po sa kanila? Wala. So, the same thing din sa atin. Bakit kanya? Kasi tayo bilang mga Kristiyano, bago tayo naging Kristiyano,
Marami tayong mga idol sa buhay. Tama? Buhay pa ba kayo? Ako, masakit ulo ko, mga kapatid. Marami tayong mga ginodiyos sa buhay natin. Nung dati pa tayo sa relihiyon natin, lahat din halos may Diyos tayo, di ba? Merong Diyos ng awa, merong pamilyang Diyos, di ba? Ang dami. Kanya-kanya, merong mga patron din tayo noon. Pag pumunta ka sa ganitong lugar, may patron sila. Punta ka sa ganitong lugar. Lahat yun eh. Hindi natin sinasabi mga kapatid na masasama sila. Pero nakulong sila sa ganoon sistema. Ngayon, walang kayang mag-alis sa kanila sa bagay na iyon. Imagine mo, you are thinking that what you are doing give glory to God. What you are doing is the will of God. But at the end of the day, you will be found out that all these things are miserable, or all these things na ginagawa mo ay wala talaga. Para nagpagal lang tayo sa wala. And waiting for someone to rescue us, sabihin ng Lord, hindi, mali yung mga ginawa ninyo. Sinakita nyo po kung gaano kaganda yung pagpapalaya sa atin ng Lord. Kaya yung mga pagsamba natin noon, baliwala yun. Ngayon, pagsasamba ka, at least, naririnig ng ating Panginoon. Pag tinataas mo yung pangalan niya, naririnig yun ng Lord. Sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kung daw nagkakamali, hanga naman ako sa kanilang mga debosyon. Hanga ako. Kaya lang, hindi sila dumating sa pagkakaalam sa katotohanan. Marami pong mga devoted na mga tao sa mundo. But at the end of the day, wala po sa katotohanan. Maraming mga namamanata. Kahapon umuwi po kami, may daanan kami mga namamanata. See? Imagine ninyo mga kapatid, hindi natin sila masasabihan na ang kanilang ginagawa ay wala sa puso. Mahirap yun, naglalakad kang nakapaa, pawis ka, tapos bubuhat ka nung kanilang sinasabing Diyos. Lahat ng pagod, dadanasin mo, pati yung amoy mo, amoy ng katabi mo. Punta ka dun sa piyesta nila, lahat yun eh. Yung iba nagpapakain, gumagastos. Hanga si Apostol Pablo doon. Kaya lang hindi sila nakarating sa pagkakaalam ng katotohanan. Ngayon sa atin naging baliktad. Ito naman yung naging problema sa atin. Alam natin yung katotohanan, pero nawala po yung devotion natin. Nawala yung dedication po natin. Maraming mga Christian nandyan sa stage. So pinalaya tayo ng Lord, hindi para maalipin sa kung ano paman. Pinalaya tayo ng Panginoon para magkaroon tayo ng tamang sistema, tamang pangunawa, tamang bagay na gagawin para sa Lord. Kaya nga sabi niya dan, pinalaya tayo and you have to stand firm on that freedom. Kasi mahalaga sa Diyos ang freedom na yan, kagaya ng binasa natin. Ngayon ang tanong, paano mo ito pinapahalagahan? For instance, mga kapatid, itong binigay sa ating kalayaang sumamba. Kalayaang magpuri sa Panginoon. Why? Because when we were sinners, yung paraan o ginagawa natin pagsamba sa Diyos, wala po yun. See? Doon pa lang patay na kagad tayo, talo na kagad tayo. Pero nung tayo ay pinalaya ng Lord, imaginein mo na lang yung tanggapin yung sinasabi mo ng Panginoon. Yung pagpupunta ka sa gawain ay ang Panginoon ay maaasahan mo talagang nandito. Pagpupunta ka sa prayer time mo, alam mo may nakikinig sa iyo. Pag umiiyak ka, alam mo, mga kapatid, na may dumadamay sa iyo. Noon, hindi natin, kahit anong gawin mo, wala talaga. Wala talaga. Para kang taong nasa isla, ikaw lang mag-isa, kahit magsisigaw ka, wala makakarinig sa iyo. So parang ganun tayo, nakakaawa. So dumating ang Panginoon, at siya'y naging fulfillment doon sa tinatawag, mga kapatid, na pagkakaalipin natin. Siya yung kumuha nun para sa atin. And then, Paul encouraged us, mga kapatid, to stand firm in the liberty. So ano yung point dito ni Saint Paul? When we say stand firm doon po sa liberty na gusto ng ating Panginoon,
dapat din tayo bilang mga Kristiyano, pangalagaan mo rin ang kalayaan. Ang ating mga ninuno, pinaglaban ang kalayaan ng Pilipinas eh. Kaya nga, kahit may mga gustong manakop pa dito, um, hindi tayo pumapayag. Sa West Philippine Sea, naglalaban natin, bagamat hindi natin kaya yung China, pero ayaw po natin magpailalim sa kanila, mga kapatid. See? Ganun po sa sistema natin. How much more sa atin pong mga pananampalataya? How much more sa atin pong mga paglilingkod sa Panginoon? We have to stand firm, mga kapatid, sa liberty na binigay sa atin ng Lord. And we have to use this liberty in serving the Lord our God. Naiintindihan niyo po? Buhay ba kayo? Now, ito naman yung relevant nito sa ating panahon. Marami po kasing mga Kristiyano that we struggle with the liberty, mga kapatid, na binigay sa atin ng ating Panginoon. At marami sa atin, o ilan sa atin, naniniwala na kailangan mong gawin pa rin. Totoo naman yon, gawin pa rin ang mga pinakamahusay mong gagawin para sa ating Panginoon. When you do your ministry, galingan mo. When you do your service o kaya sa worship sa ating Panginoon, lahat ng yan, mga kapatid, gusto natin maging maayos sa harapan ng ating Panginoon. Gusto ng Lord, ma-perform tayo. Kaya lang, ang siste, baka mamaya makulong ulit tayo na yun yung magiging maiisip nating laging paraan para makakonect ka sa Panginoon. Hindi po. Lahat ng yun ay bunga ng pagpapalaya sa atin. Nung tayo pinalaya ng Lord, manapa lahat ng service natin maganda, maayos. Pero kasi minsan, may mga Kristiyano na doon sa liberty binigay, doon sila nakukulong. Alala nyo po, parang ganito yan eh. Yung sa dating pinanggalingan nating sekta, yung dati, mga kapatid, sa kanila, bawal magpantalo ng babae. Ang babae, mga kapatid, laging mahaba ang buhok na hindi papaputulan. See? Iniisip nila, wala namang kaso doon, mga kapatid. Magandang mahaba ang buhok ng babae. Pero, yung makulong ka na yun yung requirement sa kaligtasan, yun yung delikado. Ang babae, tinuturuan natin magdamit ng maayos. Kasi pinalaya na kayo sa mga pagdadamit na hindi maayos eh. Pero yung pagdadamit nyo ng maayos, pagpapahaba ng buhok, lahat ng yan ay bunga ng kalayaan. Hindi po yan ang requirement, mga kapatid, sa kaligtasan. Pinapakita natin na nabubuhay tayo ayon sa gusto ng ating Panginoon. Naiintindihan niyo po? Ngayon, yan yung naging problema sa panahon po natin. See? May mga Kristiyano na ginawa nilang pamantayan yung ganung bagay at dumating sila doon sa mga legalistic na. Yan yung delikado po, mga kapatid. Dahil nasa grace pa rin po tayo sa panahon yan. But don't forget, we have rules. May rules tayo sa loob ng church. Sa ministry, may mga rules po tayo. At mahigpit po tayo doon, mga kapatid. Pero hindi natin sinasabi na kapag lumabag ka, lumayas ka. O kaya pag lumabag ka, we are holier than thou. Mas banal kami sa iyo. Ang mga legalistic kasi ganun, mga kapatid. Naiintindihan niyo po? Buhay pa kayo? Labo na yata yung salamin ko. Pangalawa, iniisip natin na sa paggawa natin, pag-perform natin na maayos, pagdadamit natin maayos, may mga Kristiyano nag-iisip sila na, oops, mas mahal ako ng Lord. Oops, mas banal ako sa kanila. Hindi po ganun ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, wala po yun. Although maganda lahat yon, pero ayaw niya nakakulong ka doon. Sa ministry, sa mga na-achieve mo sa ministry, ilan sa atin, may mga ministries, marami, mga kapatid. But it doesn't mean na yung mga ministry na yan ay magiging batayan mo na na-achieve mo yan, mas magaling at mas mahusay ka sa iba. Hindi po ganyan ang ministry. Ang ministry, kaya nga from the word ministry, service yan eh.
Galingan mo sa paglilingkod, pero hindi mo magiging pamantayan ang hindi mas magaling sa iyo. Nagets niyo ba? Kung ikay pinaunlad ng Lord, o kaya may maganda kang boses, kumakanta ka talaga, di ba? Talagang mahusay. Huwag kang mandidilat ng mata doon sa hindi ganong maganda ang boses. Sabihin mo, ako lang ang binagpala sa babaeng lahat. Okay? Then, yung mga religious activities natin. Ayaw din naman dumating ng Lord na pag maraming beses kang dumadalo, yung hindi dumadalo, mas banal ka sa kanila. Okay? Hindi naman po ganon. Ayaw ng Lord na makulong tayo doon. Yung tipong sasabihin, kami, sisimba kami linggo-linggo, tapos Miyerkules, andito pa kami, kayo. Di ba? Kayo. Wag mo na ikumpara yung sarili mo doon. Kung ayaw nilang dumalo, hindi mo problema yon. Papanagutan nila sa Diyos yun. Ngayon, anong pananagutan mo sa Diyos? Kapag kinumpara mo na yung sarili mo sa kanila. Tama? Hindi tayo nagpapagalingan dito sa isa't isa. Nagpapagaling tayo sa sarili natin. Kung ano yung pinerform mo sa una, masigitan mo yon. Mas lalo mong paunlarin. Kasi ito yung dinidefeat natin yung desire nito, mga kapatid. Nag-i-start na yung pasukan, medyo napapagod na kagad ako. At gusto ko na kagad na. Kaya nga, di ba, sabi ko sa iyo, mabilis ang panahon. Bukas makalawa, December na, bonus na, yung mga tatrabaho, tapos bakasyon na, o di ba? Ganun mo lang iyan yung mindset mo, bakasyon na yan. Gugulat kayo, bakasyon na kagad. Ibig sabihin, palakasin ko lang yung loob. Okay, verse 4 tayo, tuloy natin yung legalism. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayo'y nangaiibig, nariing ganap ng kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. So, dito, ang kapatid, ay si Pablo, tinuruan niya yung mga tao na nawala yung salvation. Bakit? Kasi, ayun, nangahulog kayo sa biyaya. Yung biyaya, yun yung salvation. Saan sila napunta? Nung humiwalay sila, nang ibig ariing ganap ng kautusan. Ibig sabihin ng ariing ganap, ginamit na term dito, you have become estranged from Christ, who attempt to justify by law. So yung justified by law, hindi po tayo na-justify o naaring ganap sa pamamagitan ng mga kautusan. Naaring ganap tayo sa pamamagitan po ng biyaya ng Lord, ng kaligtasan po sa atin. Ano po yung gustong sabihin dito ni Saint Paul? So, winarningan niya dito yung mga tao na patuloy na naghahanap ng pag-aaring ganap o yung ma-justify sila sa pamamagitan ng alin? Ng pagyakap pa rin nila sa mga kautusan kaysa doon sa principles ng grasya ng Panginoon. Kasi nga, di ba may pumasok sa kanilang mga Judaizers. Ang mga Judaizers na to, yun talaga trabaho nila Kasi aral talaga sa batas yung mga yan Mahuhusay ang mga yan, mga kapatid. Kaya they were insisting the law. You have to follow this. Parang sa kanila, okay lang yan, tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo yung gospel, magpabaptize ka, pero kailangan mo pa rin sumunod sa kautusan. Ang totoo, mga kapatid, pag ginawa nila yon, nalalaglag sila sa biyaya ng Lord. Kasi nga wala nang nakasunod dito, tapos pipilitin pa nila sarili nila. Naintindihan niyo po? Walang nakasunod dito, bakit ipipilit mo pa? Di sana, kung may nakasunod, hindi na napako si Kristo na ating Panginoon sa cross. Dapat wala nang gano'n kung kaya lang. So ano po yung simpleng gustong sabihin una dito ni St. Paul? Church, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Unang-una, kailangan natin ng Panginoong Jesucristo para maging maayos po yung buhay natin. Okay? Sila noon, gusto nilang maayos, pero yakap sila ng mga yakap. Saan? Doon sa iniwan nila na hindi nila kayang maging maayos doon. And that's what we've called the law. Hindi nila kayang maging maayos Naalala niyo sinabi ko ng mga previous lesson natin, ang batas, ang law, ay magre-reveal sa iyo yan sa iyong mga kasalanan. Kaya nga dyan, bawal o wag.
Kasi pag nagawa mo yon, magkakasala ka talaga. Ngayon, ang problema dun sa law, mga kapatid, wala dun yung grace na ibig sabihin, pagkatapos kong magkasala, ano yung susunod sa akin? Nagets niyo? Walang susunod sa kanila. Kaya nga ang requirement ng Lord, papatayin lahat na nagkasala. Pero sabi ng Panginoon, okay, maghandog na lang kayo ng mga hayop, ng baka, ng kambing, ng tupa. Instead na kayo yung patayin, yung mga hayop ang papatayin at yung dugo nun ang tatakip sa inyong mga kasalanan. Nakita niyo po yung ganung bagay? Nandiyan ba kayo? Yun yung tatakip sa inyong kasalanan. So wala talaga dito silang magagawa mentras na niyayakap nila yung bagay na iyon. Kasi hindi talaga sila makakalaya. Ngayon, ang ginawa ng ating Panginoon, sabi di ba ng Ebreyo, it is impossible, sa 9, na yung dugo ng mga toro, ng mga baka, ay makapaglilinis. Hindi nakapaglilinis ang kasalanan. Kaya by the blood of the living God, by the blood of the Lord Jesus Christ, doon tayo nalinis lahat. Naintindihan niyo po? Nung in-apply sa atin yon sa tubig ng bautismo, sa pangalan ng Panginoong Yesus, doon po tayo nalinis, mga kapatid. Doon nahugasan yung ating mga kasalanan. So, hindi natin talaga magagawa ng paraan dahil lagi tayong sasablay sa mga kautusan. Hindi ka mapapalaya ng kautusan eh. Marireveal lang doon ang iyong kasalanan. Magagawa lang natin ang magagawa, but to justify us, wala pong magagawa yon. Naintindihan niyo po? Ano talaga yun? Shoot kagad tayo doon sa balde. Pasok na pasok ka talaga sa balde nun. Huling-huli ka kagad doon, mga kapatid. Pero yun yung trinabaho naman ng Panginoon. Yung biyaya na yun, mga kapatid, ay binigay niya sa atin. So bakit mo pababalikan samantalang may magandang alok na ang ating Panginoon? So, dalawang bagay kasi, mga kapatid, para sa atin to earn this righteousness. Una, ayun nga, sa Panginoong Kristo, pero mabigat, mga kapatid, kapag hindi tayo sa Panginoong Kristo, sa sarili nating mga effort po natin to gagawin. Kagaya, babalik pa rin tayo dun sa sa Old Testament nature. Sa kanila, human effort. Halimbawa, okay, hindi ako pumatay sa araw na ito. Hindi ako nagsinungaling, hindi ako nakiapid, hindi ako nagnakaw. Nasunod mo yon, hindi ibig sabihin, hindi ka nagkasala. Nagets niyo, mga kapatid? Kasi kahit hindi tayo pumatay, kahit hindi tayo nagsinungaling sa araw na ito, titiyakin ko may nagawa tayong kasalanan. Ngayon, pagdating ng Lord, hinighlight niya yan. Kasi actually, ang pagdating ng Panginoon, nung siya ay nagtuturo, although nasa New Testament na ang kanyang kwento, pero nasa Old Testament pa rin yun, mga kapatid. Yung kanilang bata. Kasi ang New Testament, nag-start talaga yan. Di ba, namatay ang Panginoon. So, namatay yung testator, doon pa lang nabago yung testament. Tapos, nag-start yung church sa Acts chapter 2. Okay. Ngayon, ano po yung nangyari? Now, si Lord, ang ginawa niya po sa atin, mas binigyan niyang diin. Sabi niya, it is written from the old. Bago ka makakommit ng adultery, kailangan gawin mo yon sa babae. Pero sabi niya, ngayon, sinasabi ko sa inyo, magkaroon ka lang ng masamang pag-iisip o masamang tingin. Masama yung isip mo dyan sa babae, nagkasala ka na. mas tinatindi ng Lord. Tingnan niyo maigi. Bagamat alam to ng mga taga-Israel, pero yung lalim pala nung kasalanan na yun, hindi nila natuklasan. Kasi sa kanila, mga kapatid, akala nila, gagawa sila ng sexual act para masabi silang nag-adultery. Sabi ng Lord, may mali dyan sa inyo. Hindi. Kasi kahit pa hindi mo gawin yan, pero pag sa isipan mo, ganun yung tumatakbo, nagkasala ka na ng ganung bagay. Sabi ng Panginoon, di ba tayo nagagalit? Okay? Yung galit na ganyan, itanim mo lang sa puso mo yan, para na daw tayong pumatay. Sabi niya,
Ang tao magkakasala pag pumatay siya, kasalanan niya murder. Sabi ng Lord, magalit ka nga lang niya na, na delikado ka sa impyerno. Okay, sabi pa ng Panginoon, bago ka, bawa, yung tao, mga kapatid, mali yung ginawa. Ito mabigat, sabi ng Lord, pag sinabihan mo siya na siya'y daw fool, raka nga ginamit doon nanganganib ka sa kaparusahan. So ano yung kinikwento dito ng Lord? Yung iniisip nila sa Old Testament, nakala nila'y nagagawa nila. Hindi nila alam na may mas malalim palang kahulugan yon. Kaya ulitin ko, hindi porket hindi sila pumatay o kaya hindi sila nakiapid, ay hindi na sila nagkasala. Kasi baka mamaya, sa isipan nila tumakbo yung mga bagay na yon, doon nagkakasala ng mabibigat na bagay. Di ba? Nakukuha ninyo? Kung ang lalaki, sabi niya, tingin na may pagnanasa sa babae, nagkasala na siya ng ganung bagay. So mas mabigat pala. Mas mabigat pala, mga kapatid. Ngayon, lahat ng tao naka-under sa ganoong kaparusahan, wala talagang makakalusot po sa atin. Tapos, itong mga Judaizers, pinipilit pa silang hatakin pabalik. Kaya yan tuloy yung nangyayari. Ano yung mangyayari? Mahuhulog ka sa biyaya. Na sana nandito na tayo sa biyaya. Pero bakit nating pipiliin pa yun? Kaya magandang warning po ito at magandang aral po ito sa atin, mga kapatid. Nakukuha niyo po? Buhay pa kayo? So, sa panahon po natin, tuloy mo aking sapay. Sapagat tayo, sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya, ay naghihintay. Ano ba? Saan tayo? Ay naghihintay ng pangako ng katwiran. Sapagat tayo, sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya, ano ginamit sa English? For we, through the Spirit, eagerly wait for the hope of righteousness by faith. The hope of righteousness by faith. So, from verse 4 to verse 5, makikita nyo kaagad dito, mga kapatid, yung danger when we go back or when we embrace the legalism. When we go back, mga kapatid, to the old nature of our lives or our system. Kaya tayo, bilang mga mananampalataya, ingatan po natin yon. Ngayon, merong mga modern legalism na tinatawag po. Bagay, depende po yan sa mga simbahan na inaatinan po natin. Ngayon kasi, mahirap na rin humusga. Baka sabihin, legalistic din tayo. But you will see, mga kapatid, marami ngayon mga Christian, nakabatay talaga ang panukat ng kanilang standard sa dami ng kanilang mga nagagawa sa Lord. Sa dami ng kanilang na-achieve sa Lord. Hindi po ganoon. Sabi nga ng isang mananampalataya, ng isang pastor, na hindi ko man maalala yung kanya eksaktong sinabi, pero yung context niya, ganito. May mga mega churches ngayon, may mga maliliit na church. Wala namang problema doon. Ang problema madalas, mga kapatid, hindi yung paramihan o ilan yung matitira o konti. Kasi kahit pumunta ka sa marami at doon sa konti, hindi yun ang batayan pa rin, mga kapatid, ng tagumpay. Ang batayan pa rin, mga kapatid, ay ang pagtatapat sa Panginoon. Siguro maraming magagaling na mga preachers. Maraming magagaling and how they entertain people, how they're entertained. Kaya nai-encourage how they motivate people. But at the end of the day, alam mo yon, ang simbahan hindi paramihan ng miyembro Ang simbahan, mga kapatid, ay patibayan at patatagan. Patapatan ng mga Kristiyano. Pwedeng
1,000 kayanin natin. Actually, kaya natin yun eh. Kung mamimigay, mamimigay lang tayo lagi. May aatin at may aatin. Kung mamimigay tayo ng tulong, may aatin at aatin. Pero lahat ng yun, dahil hindi sila establish sa biyaya, o kaya hindi sila may establish, mga kapatid, sa katotohanan, lahat ng yun, mga kapatid, mawawala lang agad. Kaya challenge din po ito sa bawat isa sa atin. Dapat ang measurement ng ating pananampalataya ay hindi yung external na nakikita, kundi yung internal. See? Maraming nagsisimba, sabi ko sa inyo dati, maraming nagsisimba sa church pero hindi talaga sumasamba sa Panginoon. Maraming mga attendee lang talaga sa church. Pero when it comes to service, when it comes to ministry, when it comes to a deep or deeper relationship sa ating Panginoon, doon medyo sumasablay. Kasi at the end of the day, ikaw at ang Diyos lang naman talagang nakakaalam. Walang ibang nakakaalam. Minsan may mga preachers, kahit kami nag-uusap, nagtatawa, ba't okay naman yung preaching ko? Pinag-aralan ko naman, nag-pray naman ako. Bakit ganon? Nung linggo, lakas niya pang pumalakpak. Tapos sunod na linggo, hindi siya nagsimba. May mga tanong eh. May mga tanong sa amin, kahit sa akin personally, bakit kaya si ganito hindi siya consistent? Lagi ko naman pinipreach ang halaga ng gawain. 'Di ba? Lagi ko naman sinasabi na huwag kayong lumiban ayon sa Ebreyo. Ang mga pangangaral, hindi mo naman yan kung basta-basta lang, mga kapatid. Siyempre, inaaral mo rin yon, pinagbubuhusan ng panahon, binabasa, tapos minsan kailangan mo pang gumawa ng humor para hindi kayo antukin. Minsan kailangan mo ng mga ganong connection para sa pangangaral. Kaya lang, tatanong ka pa rin, ganun, no? Yun yung sagot dito. Bakit? Kasi minsan, madalas, hindi talaga ang pamantayan ay external, kundi yung internal. Ano ba at gaano ba kalalim ang relasyon natin? Church, pag malalim kasi relasyon natin sa Panginoon, malalim hindi ka madidiktahan ng kahit na anong problema o pagsubok para sa pagdalo mo sa Panginoon. Wala sa atin yun. Di ba naalala niyo yung sabi ko kay schoolmate ko, bahay nila church, nagsiservice na sila, mga kapatid. Bahay nila talaga church. Sinabi niya pa sa akin yun. Pero nagsiservice na sila, doon pa lang siya bababa at maliligo. Tsaka siya aatin. Hindi ko alam kung anak siya ng pastor, hindi ko matandaan. O baka doon sa bahay lang nila nagkakandak. But imagine that, nandun na sa loob ng tahanan na sinasabi nilang tahanan ng Lord. Hindi na ako lalayo kahit sa atin may mga nangyayaring ganun eh. Tama? Hindi naman mahirap puntahan to, yung tipong mahirap pa puntahan yung church na ito? Hindi naman, di ba? Kami nga ni Amen, isang sakay lang kami. Kasi nakamotor, isang sakay, isang baba. Yung iba, meron na sa bahay. Yung iba, mga kapatid, meron sa bahay. Meron ng diretso dito mula sa bahay. Wala nang ang hirap ngayon eh. Pero noon, nung wala pa to, patay pa tong mga daan na ito, grabe, ang hirap dyan. Maglalakad ka talaga kilometro. Yung mga kasamahan namin dati na nagme-ministry, makikita mo, kawawa talaga. Andyan yung nakabarong ka o kaya naka-long sleeve ka, naabutan ka ng ulan, basa ka. Pero sa atin, napaka-convenient na, pati pagsisimba. Sa sobrang convenient nga ngayon, mga kapatid, nung naghahanap ako ng pantalon, miikot kami ni Amen, ang dami palang simbahan na doon sa loob ng Robinson. Sa sobra talagang convenient na, no? Doon na nilagay ang mga simbahan. Para nga naman, pagtapos ng service, andun na lahat ng facilities. Kung gusto lang mo NBI, nandun. Pag-ibig, nandun. Kain sa McDo, kain sa Jollibee, nandun. Mamili ng damit, nandun. O kaya, hanggang Lunes na, kung senior ka, manood ka ng sine, libre. Nandun na lahat, no?
Ang paglilingkod ngayon, hindi na talaga sacrifice, ginawang convenient. Yun yung naging danger, mga kapatid. Alam nyo kung bakit bumagsak ang mga, hindi naman, siguro nasa 3rd or 4th century Christians. Bakit? Kasi naging convenient sila sa paglilingkod. Nung sila'y pinipersecute, ang tindi po nila, mga kapatid. Pero nung nagkabaliktad na dahil si Constantine, ay sabi nila naging Christian. Sabi niya gano'n, lahat ng mga born again, mga Christians, sila na magkakaroon ng privilege sa gobyerno, basta marami. So yung mga tao naging convenient. Wala na nagpapahirap eh. Kaya kahit sino naging Kristiyano nun eh. Bakit? Not because they want to serve God, but because of the privilege from the government. So dumami, parang dinuyan sila. At nung dinuyan sila, mga kapatid, actually hindi mo na dinuyan, pinakain mo na tapos dinuyan. Nakatulog ngayon sila. Pinasok ngayon sila ng kaaway. Sabi nga, di ba, minsan, minsan ang pagsubok ay napakahalagang maging sandata natin para hindi tayo makatulog sa pananampalataya. Subukan mong nakasakay sa barko o kaya sa bangka. Sarap ng biyahe mo. Tapos biglang dumating yung malakas na bagyo. Ikaw ba magiging payapa kang matutulog? Hindi mo gagawin yun kasi mag-aalala ka sa kaligtasan mo. Naintindihan niyo po? Gising na gising ka lagi. Naghahanda ka, naka-life jacket, naka-life vest ka na, anytime na ito'y tumao, banda na ako. Yun yung gumigising sa atin minsan. See? Kaya lang pag ang isang Kristiyano po, kagaya nito, ay nasa convenient stage siya, wala lang, hindi lumalalim ang mananampalataya niya. I believe, mga kapatid, why God allowed this to happen dito sa kanila para sa pag-uga ng kanilang faith, talagang makita din kung sino talaga yung totoong mananampalataya. Minsan, gaganyanin talaga tayo ng Lord eh. Baka mamaya maging convenient Christian na tayo. Alam niyo salitang convenient, kaya nga may convenience store eh. Pagbili mo sa 7-Eleven, convenience store. Doon na lahat, yung hotdog, kukunin mo na lang, tinapay, convenient. Kakapi ka doon, lahat pwede mo nang gawin. Convenient niya eh. Kaya lang, yan yung danger sa last days. Pag naging convenient na tayo. Yung tipong, okay lang. Simba lang ako ng simba. Bakit? Kasi wala namang nangyayaring masama sa akin. Mahal pa rin ako ng Diyos. So, wag mong imi-measure yung mga external na mga bagay na batayan ng paglago. Dapat internal pa rin. Magpasalamat tayo, mga kapatid, sa buhay na ito pag tayo ay sinusubok ng Panginoon. Kasi pag sinusubok ka, inuuga ka. Alam niyo, di ba, pag naghahalo kayo, ini-steam. Subukan mong uminom o kaya magtimpla ng gatas, ng kape, o ano man juice. Huwag mo siyang haluin. Ano yung una niyong malalasahan? Ha? Matabang. Tapos, pagdating niyo sa dulo, sobrang tamis. Hindi na halo eh. Ganon daw minsan ang Kristiyano kapag hindi siya na-steer. Kaya hinahalo tayo para maging pantay-pantay ang lasa. Na kung dadating sa iyong pagsubok, matamis ka, dadating sa iyong pagpapala, matamis ka pa rin sa Lord. Hindi yung tipong pag may pagsubok, sa unang bagsak ng pagsubok, matabang ka, pero nung lumipas yung pagsubok, pinagpala, matamis ka na. So, hindi ganun ang paglilingkod. Check nyo rin lagi yung inyong pananampalataya. So, we don't have to compare ourselves with some believers, mga kapatid, or other believers. Okay, next, sa verse 6 tayo, lakad tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig. Sapagkat, yun natin tapusin. Kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Nakita niyo kung paano hinighlight. Yung circumcision or uncircumcision, wala daw palang kwenta yun sa Panginoon. Hindi naman sa walang kwenta talaga. But compared to the bigger value or bigger thing na kailangan nating mas mapansin, ayan no, pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig. See?
That's why faith works through love. Parang ganito yan eh. What's the sense that if we if we brand ourselves as Christian or believers, kung yung salitang pag-ibig ay wala rin naman pala sa atin. Kasi ang pagkakaiba lang, alam nyo, malalim ang pagkakaiba natin sa mga kaaway, sa demonyo, hindi ang pananampalataya, kundi ang pag-ibig. Kasi ang demonyo, mayroong pananampalataya yun. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devil also believe. Meron silang faith. Kaya lang, wala kang mababasa na may pag-ibig. Ito yung pagkakaiba natin. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, tandaan nyo lagi, we have to express our faith. We have to express our faith with love. Nakuha niyo po, mga kapatid? Kailangan gawin natin. Minsan masasaktan tayo, minsan magagastusan. Pero, dahil mahal natin ang mga tao, kailangan natin gawin. Di ba nag-BBS tayo, mga kapatid? Inaabot natin sila, tapos ma-follow upin natin yung mga yan. Ang isang sacrifice talaga dong gastos. But because we love them, pinupuri natin, Lord, may ginamit siya para mabigyan itong mga taong to. Dumating yung bill natin, mga kapatid. Dati ang bill natin 4 digits lang, ngayon 5 digits. Minsan ang pag-ibig magastos. Tama? Kaya pag sinabi mong mahal kita, alam mo na, ba't nadan? Pag sinabing mahal kita, pag sinabing mahal mo siya, okay, mahal kita, magastos po yun, mga kapatid. Kaya kayo, wag kayong papabola. Pag sinabi sa inyo mahal kayo, tingnan mo agad kung may panggastos sa iyo. Nabasa ko yung pagtutuli. Sabi, mahal mo ako. Sabi, tuli ka na ba? Huwag naman ganun. So dito, mga kapatid, pakita natin. Mabigat yun. Di ba? Kasi hindi naman ganun kalakihan ang nasusubi natin sa gawain. Minsan abono tayo. But, because we love people, doon natin ini-express yung atin pong mga pananampalataya. Although Paul could reject these people, mga kapatid, could reject these people, but still, pinakita niya yung kanyang pananampalataya sa mga taong ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Diba? Ginamit niya yung grace. Ginamit niya yung grace ng Panginoon para i-express lalo yung kanyang pag-ibig. Actually, sa kanila baliktad eh. They use the grace as a license to sin. Simple hindi. They use the grace to show His faith at yung action na ginawa niya ay sa pamamagitan ng pag-ibig. They could reject those people, pati yung mga Judaizers. They could reject, pero mas pinaliwanag niya. Hindi, siguro nabubulagan lang kayo. But at the end of the day, mahalaga pa rin ay pananampalataya na ikinikilos natin na meron pong pagmamahal. Iyan po kasi yung pinaka-brand natin, mga kapatid. Actually, malawak po ito. Pero sabi ng Lord, ito simple lang kahit na may seremonya pa kayo, kahit gawin mo pa yung ceremonial law na ito, circumcision, o kaya hindi mo gawin, uncircumcised, sabi ng Lord, wala talaga yung mga yan. Wala lahat yan. Dahil pag ikay mananampalataya, ang sukatan talaga pag-ibig. Yun talagang pinaka-basis natin, mga kapatid. Buhay pa kayo? Nandito muna tayo. Dito natin papakita. Ano naman yung pinaka-relevance dito sa panahon po natin? Alam niyo po ang sanlibutan, mga kapatid. Hindi yan nai-impress sa husay at galing ng mga nagsasalita. Siguro sa umpisa, hanga, hindi yan nai-impress sa kung ano yung natapos mo, kung ano yung narating mo. Hindi ganun ang tao. Nai-impress ang tao, mga kapatid, kung paano nilang nararamdaman ang compassion mo sa kanila. Yun talaga yun. Doon nila makikita ang pagkakaiba
ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. See? Na-impress ang tao hindi sa maraming medalya, maraming na-achieve natin. Na-impress ang tao pag nakita niya na marunong tayo magpatawad. Pag may pagkakamali, magpatawad. Nagkaalitan kayo, patawarin na. O kaya, patawarin mo na rin siya. Na-impress ang tao, mga kapatid, hindi sa pataasan, kundi sa pababaan. Kanina nanonood ako sa Facebook, yung pulis na nanghuli sa matanda. Well, hindi natin alam kung yung background doon. Excuse. Pero nakita ko dun, napanood ko yung previously, yung matanda, hinuli. Sabi nila may ginawang kasalanan daw yun. Pero yung paraan ng paghuli, parang nabash siya. Ngayon, nakita ko kanina, mga kapatid, hinarap siya nung head niya. Ako, sa Napolcom yata yun. Sabi ng pulis, ginagamit nyo lang, parang papogi kayo. Ginaganon niya yung leader niya. Sabi niya, medyang ito, ginagamit mo lang, parang papogi ka eh. Sabi nung head niya, hindi namin ginagamit niya, parang papogi. Pinapakita kasi doon na mali yung ginawa mo, ganyan-ganyan. So, napi ka yung pulis, mga kapatid. Although, tinanggal sa serbisyo talaga yan. Yun yung balita ko. Pero makikita mo dito na yun yung tao talaga. Ano mo yun? Napakahirap ng ibigay o ipakita yung pagpapakumbaba. Mahirap talaga to, yung lalo na alam mo ikaw yung tama. Pero ang tanong kasi doon, sige, ikaw ang tama. Nanalo ka ba sa argumento? Walang nananalo sa pagmamataas. Nananalo lang tayo pag nagpapakumbaba. Kaya kahit ang isang tao nagkamali, tapos sumingi siya ng tawad, ba, nagkamali, pasensya na po. Yung totoo talagang tawad. Paghingi ng tawad. Sorry po, sorry po. Tapos yung taong pinagkasalaan niya, nagagalit pa rin, talagang ayaw pa rin magpatawad. Siya na ngayon ang natitingnan na hindi maganda ang ugali. Di ba? Nagiging baliktad. Kasi ganyan kahalaga yung humility. Humility can switch this circumstance. Kaya niyang ibaliktad yun eh. See? Lalo pa talaga kung wala kang mali. Tapos, ikaw pa yung nagpakumbaba. Yun yung matindi, mga kapatid. Yun yung ginawa ng Lord. Tsaka yung pag-ibig niya. Alam niyo po, ang pinakamatibay na ebidensya po ng ating pananampalataya. Tandaan niyo lagi the most evidence, the most or the strongest evidence of our faith, yung tinatawag na character change or transform character. Yan talaga yung pinakamatibay na masasabi tayong mga Kristiyano. Hindi kami katabi mo. Buhay pa? Buhay pa kayo? Ganun lang mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. So tuloy lang tayo. Verse 6, tandaan mo baka makalimutan mo na naman. Meron na. Okay? So tayo mga kapatid. Senator, narito. Magulo, Senator. Pray na po tayo mga kapatid. Lord, pinupuri ka po namin, Lord, sa gabing to, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga bagay na tinuro niyo sa amin, Lord, and sa pagdala sa amin sa katotohanan, Panginoon, sa pagturo sa amin ng tama at mali, Panginoon. Maraming pong salamat sa pag-iingat niyo sa amin sa buong 3 araw simula ng linggo, Panginoon, at sa dadating pa po mga araw. Lord, hinihiling ko po, Panginoon, na patawarin niyo po kami sa mga nagagawa namin kasalanan. And ingatan niyo po kami sa pag-uwi, Lord. Sa po ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen.